naming Diyos, sa pagbabasa po ng banal na kasulatan, patuloy niyo po kami patnubayan, gabayan sa aming mga mabasa, ito pong patuloy niyo po unawat namin. Hallelujah! Pangalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, inanyahan ko po kayong makibukap sa akin sa pagbabasa ng banal na kasulatan sa Aklat ng Kawikaan, chapter 11 hanggang sa chapter 15. Purihin po ang Panginoon. Ang marayang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kaluguran. Pagka dumarating ang kapalaluan ay dumarating nga ang kahihiyan, ngunit nasa mababa ang karunungan. Ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatnubayan sa kanila, ngunit ang mga kasuwailan ng mga taksil ay papatay sa kanila. Ang mga mayayaman, ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng puot, ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Ang katuwiran ng sakdal ay magtuturo ng kanyang lakad, ngunit mabubuwal ang masama dahil sa kanyang sariling kasamaan. Ang katuwiran ng mga matuwid ay magliligtas sa kanila, ngunit silang gumagawang may karayaan ay madadakip sa kanilang sariling kasamaan. Pagka ang masamang tao ay namamatay, ang kaniyang pag-asa ay mapapasa pagkapahamak, at ang pag-asa ng masama ay mawawala. Ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan, at ang masama ay darating sa kahalili niya. Pinapatay ng masama ng kaniyang bibig ang kaniyang kapwa, ngunit sa kaalaman ay nagliligtas ang matuwid. Pagka napapabuti ang mga matuwid, ang bayan ay nagagalak, at pagka ang masama ay namamatay, mayawan. Nabubunyi ang bayan sa pamamagitan ng pagpapala ng matuwid, ngunit mapapahamak sa pamamagitan ng bibig ng masama. Siyang humahawak sa kaniyang humahamak sa kaniyang kapwa ay walang karunungan, ngunit ang taong nag-uunawa ay tumatahimik. Siyang yumayaong mapaghatid, dumapit ay naghahayag ng mga lihim. Ngunit ang may diwang tapat ay nagtatakip ng bagay. Kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay mababagsak, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. Siyang nananagot sa di kilala ay mapapariwara, ngunit siyang nagtatanim sa pananagot ay tiwasay. Ang mapagbiyayang babae ay nag-iimpok ng karangalan, at ang marahas na lalaki ay pumipigil ng kayamanan. Ang mawaing tao ay gumagawa ng mabuti sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit ang taksil ay bumabagabag sa kanyang sariling laman. Ang masama ay nakikinabang ng mga marayang sahod, ngunit ang naghahasik ng katuwiran ay nagtatamo ng tiwasay na gantimpala. Siyang matatag sa katuwiran ay magtatamo ng buhay
at siyang humahabol ng kasamaan ay sa kanyang sariling ikamamatay. Silang soil sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang payong sakdal sa kanyang lakad ay kanyang kaluguran. Bagaman ang kamay ay makikikamay, ang masamang tao ay walang pagsalang parurusahan, ngunit ang binhi ng matuwid ay maliligtas. Kung paano ang hiyas na ginto sa nguso ng baboy, gayon ang magandang babae na walang bait. Ang nasa ng matuwid ay buti lamang, ngunit ang hintay ng masama ay puot. May nagsasabog at tumutubo pa, at may humahawak naman ng higit kaysa karampatan, ngunit nauuwi lamang sa pangangailangan. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siyang dumidilig ay madidilig din. Siyang humahawak ng trigo ay susumpain siya ng bayan, ngunit kapurihan ay mapapasaulo niya sa pagbibili niya. Siyang humahanap na masikap ng mabuti ay humahanap ng lingap, ngunit siyang kumakatha ng sama ay sa kanyang lalagpak. Siyang tumitiwala sa kanyang mga kayamanan at mabubuwal, ngunit ang matuwid ay mumukadkad na parang sariwang dahon. Siyang bumabagabag ng kanyang sariling sambahayan ay magmamana ng hangin, at ang mangmang ay magiging alipin ng pantas sa puso. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay lumihikayat ng mga kaluluwa. Narito ang matuwid ay gagantihin sa lupa. Gaano pa nga kaya ang masama at makasalanan? Kawikaan chapter 12. Sino mang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kasamaan, ngunit siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal. Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon, ngunit kanyang parurusahan ang taong may masasamang katha. Ang tao ay hindi matatag sa pamamagitan ng kasamaan, ngunit ang ugat ng matuwid ay hindi makikilos. Ang mabait na babae ay putong sa kanyang asawa, ngunit siyang nakahihiya ay parang kabulukan sa kanyang mga buto. Ang mga pag-iisip ng matuwid ay ganap, ngunit ang mga payo ng masama ay mandaraya. Ang mga salita ng masama ay mga bakay sa dugo, ngunit ililigtas siya ng bibig ng matuwid. Ang masama ay inilulugmok at nawawala, ngunit ang sambahayan ng matuwid ay tatayo. Purihin ang taong yaon sa kanyang karunungan, ngunit ang masama sa puso ay hahamapin. Maigi siyang pinahahalagahan ng kaunti at may alipin, kaysa nagmamapuri at kinukulang ng tinapay. Ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay ng kanyang hayop. Ngunit ang mga kawaan ng masama ay mabagsik. Siyang
siyang bumubukid ng kanyang lupain, ay magkakaroon ng saganang tinapay. Ngunit siyang sumusunod sa taong walang kabuluhan ay walang unawa. Ninanasa ng masama ang lambat ng mga masamang tao, ngunit ang ugat ng matuwid ay nagbubunga. Nasa pagsasalangsang ng mga labi ang silo sa mga masamang tao, ngunit ang matuwid ay lalabas sa kabagabagan. Ang mga tao ay masisiyahan ng mabuti sa pamamagitan ng bunga ng kanyang bibig, at ang mga gawain ng mga kamay ng tao ay babayaran sa kanya. Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mga mata, ngunit siyang pantas ay nakikinig sa payo. Ang yamot ng mangmang ay agad nakikilala, ngunit ang mabait na tao ay nagtatakip ng kahihiyan. Ang nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala ng katuwiran, ngunit ang sinungaling sa saksi ay nagdadaya. May nagsasalitang madalas na parang saliwan ng tabak, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan. Ang labi ng katotohanan ay matatatag kailanman, ngunit ang sinungaling na dila ay sandali lamang. Pagdaraya ang nasa puso ng mga kumakata ng kasamaan, ngunit sa mga pagpayo ng kapayapaan ay kagalakan. Walang mangyayaring kapahamakan sa matuwid, ngunit ang masama ay mapupuno ng kasamaan. Mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang nagsisigawang may katotohanan ay kanyang kaluguran. Ang taong mabait ay nagkukubli ng kaalaman, ngunit ang puso ng mga mangmang ay nagtatanyag ng kamangmangan. Ang kamay ng masipag ay magpupuno, ngunit ang tamad ay malalagay sa pagatag. Ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. Ang matuwid ay patnubay sa kanyang kapwa, ngunit ang lakad ng masama ay nakapagpapaligaw. Ang tamad ay hindi nag-iihaw ng kahit kanyang napapangasuhan, ngunit ang mahalagang pag-aari ng tao ay sa mga masisipag. Nasa daan ng katuwiran ang buhay, at sa kanyang landas ay walang kamatayan. Kawikaan chapter 13. Dinidinig ng pantas na anak ang turo ng kanyang ama, ngunit hindi dinidinig ng manduduwahagi ang saway. Ang tao ay kakain ng mabuti ayon sa bunga ng kanyang bibig, ngunit ang mandaraya ay kakain ng karahasan. Siyang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit siyang nagbubukang maluwang ng kanyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Ang tamad ay nagnanasa at walang anuman, ngunit ang kaluluwa ng masipag
ay tataba. Ang matuwid ay nagtatanim ng pagsisinungal. Ang matuwid ay nagtatanim sa pagsisinungaling, ngunit ang masama ay kasuklam-suklam at napapahiya. Bumabantay ang katuwiran sa matuwid na lakad, ngunit inilulugmok ng kasamaan ang makasalanan. May pagpapakayaman gayon may walang anuman, may pagpapakadukha gayon may malaking kayamanan. Ang katubusan sa buhay ng tao ay siyang kaniyang mga kayamanan, ngunit sa dukha ay hindi nakikinig sa banta. Ang ilaw ng matuwid ay nagagalak, ngunit ang ilawan ng masama ay papatayin. Sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang, ngunit ang karunungan ay nangasa ng nga turuang maigi. Ang kayamanang tinatangkilik sa walang kabuluhan ay huhupa, ngunit siyang nagpipisan sa paggawa ay mararagdagan. Ang pag-asa na nagluluwat ay nagpapasakit ng puso, ngunit pagka ang nasa ay dumarating ay punong kahoy ng buhay. Sino mang humamak sa salita ay nagdadala ng kapahamakan sa sarili, ngunit siyang natatakot sa utos ay gagantihin. Ang kautusan ng pantas ay bukal ng buhay upang lumayo sa mga silo ng kamatayan. Ang mabuting kaunawaan ay nagbibigay lingap, ngunit ang lakad ng mananalangsang ay mahirap. Bawat mabait na tao ay gumagawang may kaalaman, ngunit ang mangmang ay nagkakalat ng kamangmangan. Ang masamang sugo ay nahuhulog sa kasamaan, ngunit ang tapat na sugo ay kagalingan. Karalitaan at kahihiyan ang tatamuhin ng nagtatakwil ng saway, ngunit siyang nakikinig ng saway ay magkakapuri. Ang nasa na natupad ay matamis sa kaluluwa, ngunit kasuklam-suklam sa mga mangmang na humihiwalay sa kasamaan. Lumalakad ka na masama. Lumalakad ka na masama ng mga lumalakad ka na kasama, hallelujah in Jesus name. Lumalakad ka na kasama ng mga pantas na tao at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. Ang kasamaan ay humahabol sa mga makasalanan, ngunit ang matuwid ay gagantihan ng mabuti. Ang mabuti ay nagiiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak, at ang kayamanan ng kasalanan ay nalalagay na ukol sa matuwid. Maraming pagkain ang nasa pagsasaka ng dukha, ngunit may nagpapahamak dahil sa kawalan ng kaganapan. Siyang nag-uurong ng kaniyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak, ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Ang matuwid ay kumakain hanggang
sa kabusugan ng kanyang kaluluwa, ngunit ang tiyan ng masama ay mangangailangan. Kawikaan chapter 14. Bawat pantas na babae ay nagtatayo ng kanyang bahay, ngunit binubunot ng mangmang ang kanyang sariling mga kamay. Siyang lumalakad sa kaniyang katwiran ay natatakot sa Panginoon, ngunit siyang suwail sa kaniyang mga lakad ay humahamak sa kanya. Sa bibig ng mangmang ay may tungkod ng kapalaluan, ngunit ang mga labi ng pantas ay mag-iingat ng mga yaon. Kung saan walang baka, ang bangan ay malinis, ngunit ang karamihan ng bunga ay nasa kalakasan ng baka. Ang tapat na saksi ay hindi magbubulaan, ngunit ang sinungaling na saksi ay nagbabadya ng mga kasinungalingan. Ang maglilibak ay humahanap ng karunungan at walang nasusumpungan, ngunit ang kaalaman ay madali sa kanya na nanguunawa. Paroon ka sa harap ng taong mangmang at hindi mo mamamalas ang kanyang mga labi, Paroon ka sa harap ng taong mangmang at hindi mo mamamalas sa kanya ang mga labi ng kaalaman. Ang karunungan ng mabait ay makaunawa ng kanyang lakad, ngunit ang kamangmangan ng mga mangmang ay karayaan. Ang mangmang ay tumutuya sa sala, ngunit ang matuwid ay may mabuting kalooban. Nalalaman ng puso ang kanyang sariling kapaitan, at ang taga-ibang lupa ay hindi nakikialam ng kanyang kagalakan. Ang bahay ng masama ay mababagsak, ngunit ang tolda ng matuwid ay mamumukadkad. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Maging sa pagtawa man, ang puso ay nagiging mapanglaw, at ang wakas ng kasayahan ay kabigatan ng loob. Ang tumatalikod ng kanyang puso ay mabubusog ng kanyang sariling mga lakad, at masisiyahang loob ang taong mabuti. Pinaniniwalaan ng musmos ang bawat salita, ngunit ang mabait ay tumitingin mabuti sa kanyang paglakad. Ang pantas ay natatakot at humiwalay sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay nagpapakilalang palalo at timawa. Siyang nagagalit na madali ay gagawang may kamangmangan. Ang mga taong may masamang katha ay ipagtatanim. Ang musmos ay nagmamana ng kamangmangan, ngunit ang mabait ay puputungan ng kaalaman. Ang masama ay yumuyukot sa harap ng mabuti, at ang masama ay sa mga pintuang daan ng matuwid. Ipinagtatanim ang dukha maging ng kaniyang kapwa, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Siyang humahamak sa kaniyang kapwa ay nagkakasala, ngunit siyang naaawa sa dukha ay mapalad siya. Dahil hindi ba sila nagkakamali na kumatha ng kasamaan, ngunit kaawaan at katotohanan
ay isa sa kanila na nagsisikatha ng mabuti. Sa lahat ng gawain ay may pakinabang, ngunit ang tabil ng mga labi ay naghahatid sa karalitaan. Ang putong ng mga pantas ay ang kanilang mga kayamanan, ngunit ang kamangmangan ng mga mangmang ay kamangmangan lamang. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga tao, ngunit siyang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay mandaraya. Sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala, at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. Nasa karamihan ng bayan ang kalulatian ng hari, ngunit nasa pangangailangan ng bayan ang kapahamakan ng Pangulo. Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang pag-uunawa, ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. Ang tiwasay na puso ay buhay ng katawan, ngunit ang kapanaghilian ay kabulukan ng mga buto. Siyang pumipighati sa dukha ay humahamak sa may lalang sa kanya, ngunit siyang naawa sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa kanya. Sa masama ay mahahagis sa kanyang masamang gawa, ngunit ang matuwid ay may kanlungan sa kanyang kamatayan. Karunungan ay nagpapahinga sa puso niya na may pag-unawa, ngunit ang nasa loob ng mga mangmang ay nalalaman. Ang katuwiran ay nagbubunyi ng bansa, ngunit ang kasalanan ay kakutyaan sa alinmang bansa. Ang lingap ng hari ay sa lingkod na gumagawa na may kapantasan, ngunit ang kanyang puot ay magiging laban sa nakahihiya. Kawikaan chapter 15. Ang malubay na sagot ay nagpapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay, ngunit ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. Hinahamak ng mangmang ang saway ng kanyang ama, ngunit siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan, ngunit sa mga pakinabang ng masama ay kabagabagan. Ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman, ngunit ang puso ng mangmang ay hindi gayon. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluhuran. Ang lakad ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit iniibig niya ang sumusunod sa katwiran. Sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa, Kawikaan chapter 15 verse 10. May mabigat na saway sa kanya na nagpapabaya ng lakad, at siyang nagtatanim sa saway ay mamamatay. Siyol at kapahamakan ay nasa harap ng Panginoon. Gaano higit pa nga ang mga puso ng mga anak ng mga tao. Ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin, siya hindi paroroon sa pantas.
Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha, ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. Ang puso niya ang nag-uunawa ay humahanap ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan. Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama, ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon kaysa malaking kayamanan na may kabagabagan. Maigi ang pagkain gulay na may pag-ibig kaysa matabang baka at may pagtataniman. Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo, ngunit siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. Ang daan ng tamad ay gaya ng bakura ng mga dawag, ngunit ang landas na matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama, ngunit hinahamak ng mangmang ang kanyang ina. Ang kamangmangan ay kagalakan sa walang bait, ngunit pinatutuwid ng maalam ang kanyang lakad. Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatag. Ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kanyang bibig, at ang salita sa ukol na panahon ay anong pagkabuti. Sa pantas ay paitaas ang daan ng buhay upang kanyang mahiwalayan ang syol sa ibaba. Bubunutin ng Panginoon ang bahay ng palalo, ngunit kanyang itatatag ang hangganan ng babaeng bao. Ang mga masamang katha ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang mga maligayang salita ay dalisay. Siyang sakim sa pakinabang ay bumabagabag ng kanyang sariling sangbahayan, ngunit siyang nagtatanim sa mga suhol ay mabubuhay. Ang puso ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot, ngunit ang bibig ng masama ay nagbubugso ng mga masamang bagay. Ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Ang liwanag ng mga mata ay nagpapagalak ng puso, at ang mabubuting balita ay nagpapataba ng mga buto. Ang taingang nakikinig sa saway ng buhay ay tatahan sa gitna ng pantas. Siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan, at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. Praise the Lord. Tayo ay manalangin. Nagpapasalamat po kami sa mga karunungan ng kawikaan na aming nabasa sa gabing ito. Pagpalain mo ang iyong mga salita at laging tumimo sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless po.